Unang komento mula po ito kay Ginang Annalyn Hiccup. Sabi niya, sa totoo lang, nakakatakot, toxic ang mga fans, pati pagngiti ni Paulo, kailangan sila ang masusunod. Diyos mio, konti namang respeto sa kanilang dalawa. Hindi po natin hawak ang mga buhay nila. Hindi sila robot para sundin lahat ng gusto natin. Hindi nyo ba napansin swerte nila ang isa't isa na? Nakaka-high blood ang ibang fans. Good evening, Durs. Yes, tama po kayo dyan. Ginang Annalyn Hiccup. Yung ibang mga fans, sobrang toxic na po talaga to the point na parang gusto po nilang kontrolin si Kim, ganun din po si Paolo Avellino, or maging yung ngiti po ni Paulo, pinupuna po nila. Siguro hindi po ito fans talaga ni Kim and Paolo Avellino. Siguro mga bashers to, mga kakimpaw na talaga namang binibigyan po or pinapalaki yung mga issue kahit wala naman pong issue. And yes, tama po kayo dyan. Hindi po natin hawak ang buhay at syempre ang desisyon ni Kim and Paolo Avellino. May mga sarili po silang isip at sila lang po ang makakapag-decide kung ano po ang nararapat at kung ano po ang gusto nila na mangyari. Tayo naman nag-a-advise lang and syempre nag-share ng mga advice, 'di ba? Para po sa kanilang dalawa. Nasa kanila na po 'yon kung susundin nila or hindi. Basta tayong mga legit fans ni Kim and Paolo Avellino, panatag na po sa mga pinapakita po nila kung ano po talaga yung meron sa kanilang dalawa. Yun na lang po yung panghawakan natin mga kakimpaw, kay magkalayo man sila or di man sila nagkikita, basta meron tayong tiwala sa kanilang dalawa, di ba? So maraming salamat po sa komento, Ginang Annalyn Hiccup. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. Pangalawang komento naman mula po sa Philippine Root and Road. Sabi niya, anong nangyari sa mga negative comments sa mga tao? Di ko magets. Anong problem sa video na pinost ni Paulo? Pag di nagpo-post, naghahanap kayo, pero pag nag-post, ang dami nyo pa ding negative comments. Saan kaya siya lulugar sa inyo? Ang hirap nilang pasayahin. Sus ko, take note fans lang tayo, di nyo alam todo effort na yan kasi nagpapabideo na si Paulo. Yes po, ang laki nga po ng pinagbago ni Paolo Avellino kumpara noon. At ang nagpabago lang noon mga kakimpa, walang iba kundi po si Chinita Princess. Kaya maging thankful tayo kung nakikita natin si Paolo Avellino na masaya, tapos nagpapabideo at nagpapapicture na din. Kasi noon talaga very private si Paolo Avellino. Ngayon, ang laki-laki na po ng pinagbago. Tungkol naman po sa mga negative comments, hayaan nyo na po yan. Philippine Root and Roads. Basta focus lang tayo sa mga good vibes for Kim and Paolo Avellino. Basta tayo, panatag lang tayo kahit ano pang lumabas sa mundo ng social media, as long as alam natin ang katotohanan sa kanilang dalawa, hindi po tayo maniniwala or magpapalupig or magpapadala sa mga negative issue na yan. Focus lang tayo sa pagsuporta kay Kim and Paolo Avellino. So mag-advise tayo kung gusto natin, pero syempre, hindi natin alam kung ito ay susundin. Advice lang naman yun na po pwedeng kuhanan ni Kim and Paolo Avellino ng idea. So maraming salamat sa komento. God bless po sa inyo and pag-iingat kayo palagi. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa araw na to ng Miyerkules. At unahin natin ang tungkol nga dito sa na-repost ni Chinita Princess na post po ng Prime Video Philippines. Tungkol nga ito sa pagtatapos po ng The Alibay. Sabi nga po dito sa caption ni Chinita Princess, "Oh no, last Friday na namin. This Friday." At marami nga po ang nalulungkot at naging emosyonal sa pinost na to ni Kim Chiu. Sabi nga po ni Jem, abangers na Kimi pero hindi pa ako ready na last na sa Friday ang The Alibay. Mamimiss ko ang Kimpaw ng sobra kasi syempre mga kakimpaw, doon lang natin nakikita at nakakasama si Kim and Paolo Avellino together. Tapos matatapos na. Sana po magkaroon ng part 2 ang The Alibay dahil sobrang nabitin po ang mga supporters dito.
Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw, itong pasasalamat po ni Chinita Princess sa Apic Homes sa pagtitiwala po sa pagkuha po sa kanya bilang isang bagong endorser ng naturang brand. Sabi nga po ni Kim Chu dito, feeling right at home. Thank you Apic Homes family for the warm welcome. So grateful for this new chapter. I am home with Apic Homes, exciting days ahead. And napag-alaman nga natin mga kakimpaw na isang Chinese pala ang may-ari po ng Apic Homes mga kakimpaw. Sabi kasi dito ng mga commentor, solid talaga ang mga Chinese pagdating sa damayan. Naiyak ako ha, marami pang endorsement ang susunod dyan. Pray lang Kim, mababalik din ang millions na nawala sa'yo. Sabi pa ng isa dito, grabe puro sila Chinese. Chinese ang mga may-ari at Chinese din ang endorsement. Galing nila talaga. Thank you Lord at congratulations Kimi. So sinearch nga natin kung totoo po na Chinese ang may-ari po ng Apic Homes and yes mga kakimpaw, confirm na Chinese. Si Michelle Chuwako mga kakimpaw. Sabi nga dito Apic Homes is a Philippine real estate developer established in 1997, aiming to provide affordable housing with key people including Michelle Chuwako, owner and VP of Sales, Marketing and Leaders like John Philip Paggaura. So dinamayan po si Chinita Princess ng kapwa niya Chinese nang pumutok po yung balita na kung saan 'di ba nawalan po siya ng milyong halaga. Kaya bilang pagdamay at pagtulong, isang Chinese mga kakimpaw ang nag-decide na tamayan si Chinita Princess sa pamamagitan ng pag-aalok kay Kim Chu ng kontrata bilang endorser ng naturang brand. Grabe, nakakatuwa mga kakimpaw dahil talagang ang mga Chinese nagdadamayan talaga sila. Si Michelle Chuwako kasi mga kakimpaw ang owner and vice president ng naturang brand. Kaya thankful and grateful si Chinita Princess sa kanyang panibagong pamilya. And maraming natutuwa ding mga fans kasi syempre unti-unti na po mga kakimpaw na naibabalik yung mga pera na nawala po kay Chinita Princess sa pamamagitan po ng mga bagong endorsement na ino-offer po sa kanya. And praying na mas marami pa pong endorsement ang dumating kay Chinita Princess mga kakimpaw since ganito nga po yun nangyari kay Chinita Princess. Deserve niya mga kakimpaw na damayan and syempre kuhanan bilang endorser dahil masipag siya and talaga naman pong dedicated sa kanyang mga trabaho. Malakas at emosyonal na pahayag ang Kim Chu binago ang buhay at ugali ni Paulo Avellino. Kaya natural lang na umani ito ng matinding reaksyon mula sa fans at netizens. Kung titingnan ng mas malalim, hindi ito kailangang unawain bilang literal o eksaheradong pagbabago, kundi bilang positibong impluensya. Sa mga napapansin ng publiko, tila mas magaan ang aura ni Paulo nitong mga nakaraang panahon. Mas palabiti, mas bukas sa interviews, at mas kalmado kumpara sa dati niyang imahe na tahimik at seryoso. Marami ang nag-ugnay nito sa presensya ni Kim, na kilala bilang masayahin, warm, at may kakayahang magbigay ng good energy sa mga taong nasa paligid niya. Si Kim naman ay matagal nang hinahangaan hindi lang sa kanyang talento, kundi sa kanyang attitude sa trabaho at buhay, profesional, mapagkumbaba, at palaging may malasakit sa mga kasama niya. Kapag ang ganitong klase ng personalidad ay nakatrabaho o nakakasama ng isang tao tulad ni Paulo, hindi imposible na may natural na epekto ito sa paraan ng pag-iisip at pakikitungo niya sa mundo. Mahalaga ring tandaan na si Paulo Avellino ay isang ganap na individual na may sarili ng paninindigan at prinsipyo. Kung may pagbabago mang napapansin, mas tamang sabihin na ito ay paglago, hindi dahil binago siya ng isang tao, kundi dahil may dumating na inspirasyon na nagbigay daan para mas mailabas niya ang mas magaan at mas masayang bersyon ng sarili niya. Para sa fans ng Kim Pao, ang ganitong narrative ay lalong nagpapatibay sa paniniwala na may espesyal na koneksyon ang dalawa. Isang koneksyong hindi lang nakikita sa camera, kundi ramdam din sa kanilang disposisyon bilang tao. Ngunit sa huli, pinakamahalaga pa rin ang respeto sa kanilang personal na espasyo at sa katotohanang anuman ang totoo sa likod ng mga ngiti at sweet moments. Ito ay kanilang kwento. Sa madaling sabi, kung si Kim man ay may naging bahagi sa positibong pagbabago kay Paulo, ito ay isang magandang patunay kung gaano kalakas ang epekto ng tamang tao,
tamang enerhiya, at tamang panahon sa buhay ng isang tao. Masasabi kong ito ay isang natural na reaksyon ng publiko kapag nakikita nila ang malinaw na pagbabago sa kilos, aura at pananaw ng isang artista, lalo na kung may taong inuugnay bilang inspirasyon. Makikita kasi na nitong mga nakaraang panahon, si Paulo ay tila mas masaya, mas relaxed at mas bukas kumpara sa dati niyang tahimik at introspective na imahe. Hindi ito nangangahulugang binago siya ng lubusan ni Kim, kundi mas napalabas ang mas positibong bahagi ng kanyang personalidad. Si Kim, nakilala sa pagiging masayahin, grounded at may positibong pananaw sa buhay, ay madaling maging impluwensya sa mga taong nakakasama niya. Hindi sa pilit, kundi sa simpleng presensya at energy niya. Para sa akin ang balitang ito ay mas dapat tingnan bilang kwento ng inspirasyon at personal growth, hindi kontrol o pagbabago ng pagkatao. Lahat ng tao, kahit gaano pa katatag, ay naapektuhan ng mga taong nagbibigay ng saya, kapanatagan at suporta. Kung si Kim ang isa sa mga naging dahilan kung bakit mas magaan ang loob at mas malinaw ang direksyon ni Paulo ngayon, iyon ay isang positibong bagay. Gayon pa mahagaring manatiling balanse at maingat ang fans at netizens. Hindi lahat nakikita sa camera o social media ay buong katotohanan. May sariling proseso at desisyon si Paulo bilang tao, at si Kim ay hindi tagapagbago, kundi maaring inspirasyon lamang sa isang yugto ng kanyang buhay. Sa kabuuan, ang balitang ito ay nagpapakita kung gaano kalakas ang impluensya ng positibong relasyon, romantiko man o profesional, sa isang tao, at kung bakit patuloy na kinagigiliwan ng publiko ang tambalan at koneksyon nina Kim Chiu at Paulo Avellino. Ang balitang ito ay hindi nakapagtakang umani ng matinding atensyon dahil tumatama ito sa dalawang bagay na gustong-gusto ng publiko: pagbabago ng tao at inspirasyong dulot ng isang espesyal na koneksyon. Sa mata ng fans at netizens, malinaw ang kaibahan ng aura ni Paulo Avellino noon at ngayon. Dati, kilala siya bilang tahimik, seryoso at halos mailap sa media. Ngayon, mas napapansin siyang mas palabiti, mas bukas makipag-usap, at mas komportable sa sarili. Mga bagay na hindi basta-basta nabubuo kung walang pinanggagalingang inspirasyon. Dito pumapasok ang pangalan ni Kim Chiu. Si Kim ay matagal na hindi lamang bilang mahusay na artista, kundi bilang isang taong may positibong pananaw sa buhay, masayahin, at may kakayahang magpagaan ng atmosphere kahit sa simpleng presensya lang. Kapag ang isang taong tulad ni Paulo, na malalim mag-isip at emosyonal, ay nakatagpo ng ganitong klaseng energy, natural lang na may maipong epekto ito sa kanyang disposisyon at pananaw sa buhay. Pero mahalagang linawin, hindi ibig sabihin nito na binago ni Kim ang pagkatao ni Paulo sa paraang kinontrol o hinubog siya ayon sa gusto niya. Mas tama sigurong sabihing tinulungan niyang mailabas ang mas payapa at mas masayang bersyon ni Paulo. Ang pagbabago ay hindi galing sa isang tao lamang. Ito ay resulta ng tamang teaming, tamang karanasan at tamang impluensya. At kung si Kim ay isa sa mga naging dahilan kung bakit mas naging grounded at bukas si Paulo ngayon, isa itong malusog at positibong uri ng impluensya. Sa perspektibo ng Kim Pao fans, ang balitang ito ay parang kumpirmasyon sa matagal na nilang nararamdaman na ang koneksyon ng dalawa ay hindi lang pang on-screen o pang promosyon. Ramdam ng fans ang genuineness sa kanilang mga tinginan, kilos at paraan ng pakitungo sa isa't isa. Kaya hindi nakatakataka kung bakit maraming umaasa at naniniwala na may mas malalim pang kwento sa likod ng kanilang samahan. Gayunpaman, bilang taga-subaybay, mahalagang manatiling respetado at realistiko. May sariling buhay, desisyon at proseso ang parehong Kim at Paulo. Hindi obligasyon ng sinuman na ipaliwanag o patunayan ang kanilang personal na relasyon sa publiko. Ang mahalaga ay kung ano man ang totoo, mali na pareho silang nasa mas maayos at mas masayang yugto ng kanilang mga buhay at karera. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa love team o chismis. Isa itong paalala na may mga taong dumarating sa buhay natin hindi para baguhin tayo, kundi para tulungan tayong maging mas totoo sa sarili natin. At kung si Kim Chiu ang isa sa mga taong iyon para kay Paulo Avellino, kung gayon, napakaganda at napaka-inspiring ng kwentong iyon para sa kanila at para sa mga taong naniniwala pa rin sa positibong impluensya ng tamang tao sa tamang panahon. May ilang mahahalagang bagay pa na maaring idagdag sa balitang Kim Chiu binago ang buhay at ugali ni Paulo Avellino, lalo na kung titingnan ito sa mas malawak na konteksto. Una, kapansin-pansin na ang sinasabing pagbabago kay Paulo ay hindi biglaan kundi unti-unti. Ibig sabihin, hindi ito resulta ng hype o pansamantalang emosyon,
kundi maaring bunga ng matagal na proseso ng pag-unawa, pagtanggap at personal growth. Sa ganitong punto, mas malinaw na hindi ito scripted o pang-promo lamang, kundi natural na ebolusyon ng isang tao na nasa tamang kapaligiran. Ikalawa, may epekto rin ito sa kanilang profesional na imahe. Kapag ang dalawang artista ay parehong nasa magandang headspace, mas nagiging epektibo ang kanilang trabaho, mas tumitindi ang chemistry, mas totoo ang emosyon sa eksena, at mas nagiging relatable sila sa audience. Ito ang dahilan kung bakit maraming naniniwala na anumang proyektong pagsasamahan ni Kim at Paulo ay may ibang lalim at bigat kumpara sa karaniwang tambalan. Ikatlo, ang reaksyon ng fans ay nagpapakita kung gaano kalakas ang impluensya ng positibong kwento sa showbiz. Sa panahong puno ng kontrobersya at negatibong balita, ang ganitong narrative, isang taon nagiging mas maayos dahil sa inspirasyon ng isa pa, ay nagbibigay ng pag-asa at kilig hindi lang sa fans kundi pati sa mga ordinaryong taong nakaka-relate sa ganitong karanasan. Ikaapat, mahalaga ring idagdag na ang balitang ito ay paalala ng healthy dynamics. Hindi tungkol sa pagbabago ng pagkatao para magustuhan ng iba, kundi tungkol sa mutual respect at growth. Kung may natutunan si Paulo mula kay Kim, tiyak na may natutunan din si Kim mula kay Paulo. Isang relasyon o samahan na hindi one-sided, kundi pantay. At panghuli, ang pinakamahalagang idagdag, anuman ang tunay na estado ng kanilang relasyon, malinaw na pareho silang nagdadala ng magandang impluensya sa isa't isa. Hindi man ito mauwi sa inaasahan ng fans, ang katotohanang may positibong epekto sila sa buhay ng bawat isa ay sapat na para ituring itong isang magandang kwento ng inspirasyon, hindi lang sa showbiz kundi sa totoong buhay. Sa huli, ang balitang ito ay hindi lang tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng tamang koneksyon na kayang magpabago ng direksyon ng buhay ng isang tao sa pinakamahinahon at makabuluhang paraan.